Nasa mo ang kabuuan ng libro, ang sasagutin niya is this question: if I have faith in Christ, makikita ba sa pamumuhay ko? Makikita ba siya sa kabuuan ng aking buhay? That is the central theme of the book. So last week, pinasadahan po natin yung first chapter ng book. Tama? And we talked about trials and temptations. Say amen. Ang sabi natin last week, yung trials and temptations, they are both different things. Iba ang trials, iba din ang temptations. Ang trials, pag sinabi nating trials o pagsubok, ito po ay pinahihintulutan o pinapayagan po ng Diyos na mangyari sa buhay natin para patatagin po tayo at para palakasin po ang ating pananampalataya. Say amen. Habang ang temptations naman ay hindi galing sa Panginoon, galing po sa sariling pita natin, galing kay Satanas, na ang nilalayon po ng mga temptations ay ilayo tayo sa Diyos at ibagsak tayo sa kasalanan. Say amen. So malinaw na sinasabi po ng chapter 1 last week na pinag-aralan natin. Ang bottom line is, don't be deceived. Church, do not be deceived. Huwag po tayong padaya. Amen? Huwag po tayong magpalinlang sa tukso. Huwag po tayong magpalinlang sa pita ng ating laman. Kasi ipapakita ng mundo na ang kasalanan po masarap. Ang kasalanan po ay masaya. Ang kasalanan po ay exciting. Okay? Pero sa dulo, okay, yun ang tingin natin, pero sa dulo po ay pagkawasak at sa dulo po ay kamatayan. Say amen. And so today po, ngayong umaga, let's continue our study on chapter 2. Ready? Ang central theme po ng chapter 2 is about faith. Sabihin niyo faith. Faith. And when we say faith, ang faith po is essential element in our Christian life. Do you agree? Na ang pananampalataya po ay napakahalaga sa buhay po nating Kristiyano. And the Bible even said what? Without faith, it is impossible to please God. Do you agree? Na kung wala pong pananampalataya, imposible po na malugod po ang Diyos. So nothing pleases God except faith. Wala pong nakakalugod sa Panginoon kundi pananampalataya. Walang ibang nagpapalugod sa Kanya kundi pananampalataya. Kaya kung gusto po natin malugod ang Diyos natin, ang gusto ng Panginoon, pinapractice natin yung pananampalataya natin. Ang gusto ng Panginoon, nagtitiwala tayo sa Kanya sa mga bagay na imposible. Kasi yun po yung nakaka-please sa Panginoon. And so God wants us to show what? To show that we trust Him on the impossible. Kung tayo po ay mananampalataya kay Kristo, sabi ng book ng James chapter 2, kailangan nakikita sa buhay po natin. Ano po sabi ng Ephesians 2 verse 8 to 9? Sabi doon, daanan natin ito for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ulitin ko sa Tagalog, ito ay sapagkat sa biyaya, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito daw po ay hindi sa ating sarili. Ito po ay kaloob ng Diyos. It is the gift of God. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. Amen? So sabi po ng Bible, tayo ay naligtas dahil sa ating pananampalataya. We are saved by grace through faith. Are you here? So hindi po tayo naligtas dahil po sa mabubuting gawa po natin. Do you agree? Hindi po tayo naligtas dahil malaki po yung bigay natin sa church. No. Hindi po tayo naligtas dahil tumutulong tayo sa mahihirap. Hindi po tayo naligtas dahil mabait tayong tao or dahil ang dami po nating mabubuting gawa. Wala pong taong naliligtas dahil sa mabuting gawa po nila. Ang tao po ay naliligtas dahil sa pananampalataya kay Kristo. Amen? Ang tao po ay naliligtas dahil sa pananampalataya kay Kristo. Ito po ay kaloob. Pagka sinabing kaloob, regalo. Ito po ay biyaya ng Diyos sa atin. Hindi dahil sa mabubuting gawa po. Kaya nga sabi ng verse, diba? Kung dahil sa mabuting gawa mo, ipagmamalaki mo sa akin Sabi ni Lord, hindi dahil sa mabuting gawa, para walang magmalaki sa Kanya.
Baka sabi ni Lord, ganito gawin natin. Lord, ang laki naman ng bigay ko Lord, tumulong nga ako sa may hirap Lord, tumutugtog nga ako Lord, mabait nga ako Lord, gumagawa nga ako ng mabuti. Kaya sabi ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, hindi daw natin pwedeng ipagmalaki ang mabuting gawa natin sa Diyos. Hindi natin pwedeng isumbat sa Diyos yung ginagawa nating mabuti. Dahil ang kaligtasan po ay kaloob ng Diyos sa atin. Sabihin niyo, kaloob. Dahil ang kaligtasan po, it is a gift from God. Kaya sa chapter 2, okay, ito po ang pinaka-importanting maintindihan natin. Latag ko muna yan. We are saved by faith in Christ alone. Sabihin nyo nga, basahin nyo nga, 1, 2, 3, go. We are saved alone. Naligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kanino? Kay Kristo lang. Kanino lang? Kay Kristo. Pananampalataya kanino? Kay Kristo lang. However, yun ang sinasabi ngayon ng verse natin. However, it is important to know that there are different kinds of faith. Sabi nyo, different kind. There are different kinds of faith. And we need to know ano yung klase ng faith. Kasi nga, naligtas tayo sa pamamagitan ng faith But now we need to know anong klaseng faith yung nakakapagligtas ng tao. Kasi maraming klase. Pero isa lang ang totoong nakakapagligtas. Amen? Merong mukhang tamang faith, pero meron ding counterfeit o mukhang tama pero mali pala. Kaya sa chapter 2, nung binasa ko po ito, naglatag po si Santiago ng 3 uri ng pananampalataya. Ilan? 3. Naglatag siya ng 3 uri ng pananampalataya at ang sabi niya, 2 daw po doon hindi makakapagligtas. Pero yung isa doon tunay. At yun ang gusto ng Panginoon na meron tayo. Now, ito po yung diniscuss niya. 3 kinds of faith. Una, ano yung first one? Dead faith. I believe, but do nothing. Naniniwala ako, pero wala akong ginagawa. Pangalawa, ano yung second one? Say it loud. Demonic faith. I believe, but rebel. Pangatlo, ano yung pangatlo? Dynamic faith. I believe and I obey. Magkakaiba po ba yan? Magkakaiba po yan. Amen? Now, let's begin with verses 14 to 17. Ready? Basahin natin. Okay, daanan po natin lahat ng verses. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin man ng isang tao na meron siyang pananampalataya, ngunit hindi naman nakikita sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Next slide. Halimbawa, ang isang kapatid ay walang makain sa araw-araw at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanya, pagpalain ka ng Diyos, magbihis ka't mabusog. Ngunit, hindi naman ninyo ibinibigay ang mga kailangan ng kanyang katawan, anong pakinabang nyon? Verse 17, gayon din naman, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay, pakilakas, patay. Gayon din naman, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Yan sabi ng verse 14 to 17. Say amen. What good is it, brothers and sisters, if you say you have faith but don't show it by your actions? Can that kind of faith save anyone? Suppose you see a brother or sister who has no food or clothing, and you say goodbye and have a good day and stay warm and eat well, but then you didn't give that person any food or clothing. What good does that do? Verse 17, you see, by faith itself, faith by itself isn't enough unless it produces good deeds, and it is dead and useless. See here, makikita po natin yung unang klase po ng faith na nilatag ni James. And we might call this kind of faith as dead faith. That's the first kind. Ano yung unang kind? Dead faith. That's the first kind. Ano po sabi ng verse 14?
Anong pakinabang? Sabihin mo man na isang tao meron siyang pananampalataya, ngunit hindi naman nakikita sa kanyang gawa. Maililigtas ba siya ng ganung uri ng pananampalataya? Now, what is dead faith? Tingnan natin. Ano yung dead faith natin? Dead faith is faith without works. That's it. Pag sinabi po nating panay na patay na pananampalataya, ito po ay pananampalatayang walang gawa. Ito po yung klase po ng pananampalataya na nagkiklaim tayo, na naniniwala tayo, pero wala pong actions or wala pong change. We claim that we believe, but there is no action and there is no change. Ito po yung klase ng pananampalataya na lifeless. Ito po yung klase ng pananampalataya na useless. So in short, ito po yung faith na puro salita lang. Ito po yung klase ng faith na puro salita pero walang gawa. Say amen. Yun ang dead faith. Anong sabi example ni James sa verse 15 to 16? Sabi doon, halimbawang ang isang kapatid walang maisuot, walang makain sa araw-araw, at ang isa sa inyo magsasabi, pagpalain ka ng Diyos, magbihis ka at mabusog. Ngunit hindi naman niya binigay ang kailangan ng kanyang katawan. Anong pakinabang nun? Amen? Ibig sabihin ni James, walang pakinabang. Okay? Walang pakinabang kung sinabi mo lang pero wala kang ginawa. Amen? Say amen. Wala siyang pinagkaiba sa isang tao na alam yung tamang bokabularyo ng panalangin, alam ang scripture, alam ang dapat gawin, pero puro lang salita. Hindi nagko-complement yung words niya sa kanyang deeds. Ang problema po ng dead faith is this: the walk doesn't measure up to the talk. Next slide. Yung walk niya, hindi nagko-complement dun sa talk. Yung salita po, walang kalakip na gawa. Example po, biblical example. Una, the Pharisees. Mga Pariseyo. Amen? Ang mga Pariseyo po, outwardly, mukha po silang righteous. Outwardly, they look righteous because ang mga Pharisees po, they pray in public. They fast. Ina-announce nila yan. They give their tithes. So these people, outwardly, they look righteous because they are praying, they are fasting, they're giving their tithes. Sabi ng Panginoon, para silang libingan ng mga patay. Sabi ni Lord, they are like whitewashed tombs, sabi ng God. Why? They are clean outside, but they are dead inside. Mukha lang silang malinis, pero doon sa ilalim nun, bulok yun, nabubulok sila. Yun ang sabi ng Panginoon. Amen? Ibig sabihin, yung mga Pariseyo po, they had religious activity. Busy sila sa simbahan. Ang dami po nilang ginagawa. Pero walang heart transformation. Walang pagbabago ng puso. Anong tawag natin doon? Pananampalatayang patay. Are you here? Example po, Israel in the wilderness. Amen? Ang mga Israelites po, nakita nilang miracle ng God. They saw God's miracles. Tama? Una po nilang na-witness paano hinati ng Diyos ang dagat para sa kanila. Do you agree? So nakita nila yung miracle ng Panginoon. Nakakita sila ng mana na galing po sa langit. Amen? Kaya lang nung papasok na po sila ng promised land, amen? Marami po sa kanila hindi nakapasok dahil sa takot. Sabihin niyo takot. Takot eh. Etong mga Israelites na to, alam nila, sa gabi binabantayan sila ng Diyos. Merong apoy na sumusunod sa kanila. Sa umaga ganun din, binabantayan sila ng Panginoon. Pinapakain, pinapainom. Binubuksan ng dagat para sa kanila. They believe that God existed. Naniniwala sila na ang Diyos po ay nag-e-exist. Kaya lang, hindi sila nagtitiwala ng lubos para sumunod sa Panginoon. Burain mo, sabi ng mga espiya, hindi tayo pwede dyan sa promised land. Ang lalaki ng mga tao dyan, mga Goliath, katipaklong lang tayo. So sabi nila, tipaklong lang pala tayo, ba't pa tayo papasok dyan? Dito na lang tayo sa wilderness. Hindi nila naalala, sandali lang. Hinati ko nga yung dagat eh.
Sandali lang, pinakain ko nga kayo sa wilderness eh. Sandali lang, pinakita ko yung miracles ko sa inyo eh. Ba't ngayon papasok kayo ng promise land, hindi kayo makapasok? Hindi niyo kaya pag-atiwalaan? Sabi ng Panginoon. Amen? Example, the rich young ruler. Si rich young ruler naniniwala sa commandments ng Diyos. Si rich young ruler pinagmamalaki niya, Lord, lahat po yan nasunod ko. Lord, lahat yan wala po akong na-disobey. Kaya lang, nung pinapag-give up na sa kanya, yung wealth niya, he is not willing to give up and follow Jesus. Bakit? Yung faith niya, hindi na move from intellectual to sacrificial obedience. Anong meron sila? Itong tatlong to, patay ang pananampalataya po nila. Listen to me. Look at me. Can this kind of faith save? Kaya ka bang iligtas ng ganong klaseng pananampalataya? Ang sabi po ng passage, hindi daw. Kasi sabi ni James, verse 17, nandiyan ba yung verse? Gayon din naman, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Diyan ka. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So you see, faith by itself isn't enough. Dapat ang faith daw nagpo-produce ng good deeds. Unless mag-produce ng good deeds, it is dead and useless. Andiyan ka? Say amen. Kaya hindi po tayo naligtas ng mabuting gawa natin eh. Ang sabi ni Lord, hindi ibig sabihin naligtas kayo, wag na kayong gumawa ng mabuti. Kailangan yung pananampalataya natin, may kalakip na gawa yan. Unless yung pananampalataya natin mag-produce ng good deeds, amen, doon pa lang natin masasabing buhay yung pananampalataya natin. Kasi kung walang pagbabago sa buhay, kung walang bunga, look at me, patay ang faith na yun. Say amen? Kaya ang kaligtasan natin, the moment na niligtas ka ng Panginoon, ang kasunod po nun, mabubuting gawa. Tama? Ang kaligtasan natin, ang kasunod po niyan, ay bunga po. Ang bunga po niyan ay mabubuting gawa. Pero kung naligtas ka, sinasabi mo sa Panginoon, pero yung walang kasunod na mabuting gawa, ang tawag po natin doon, patay na pananampalataya. Tama? Say amen. Say amen. Think of this one, dead car battery. Yung battery po ng sasakyan, nasa loob ng sasakyan. And it's look like it's part of the car. Tama? Parang ang tingin natin, nasa right place. Kaya lang nung binuksan na po natin ng makina, hindi po umandar. Amen? Ang tawag po natin, dead faith. Bakit? Mukhang konektado naman yung battery sa sasakyan. Pero wala siyang kakayanan patakbuhin yung sasakyan dahil dead battery siya. Kaya kapag ang pananampalataya, ang pananampalataya pagpatay, ang daming delikadong pangyayaring pwedeng mangyari. At malinaw po sa Biblia, lalo na po sa verse 14 to 26, ano po nangyayari? Ang patay na pananampalataya ay, una, walang kapangyarihang magligtas. That's number 1. Bakit ko sinabing delikado kapag kapatay ang pananampalataya natin? Dahil ang dead faith ay walang kapangyarihang magligtas. James 2:14, can such faith save them? No. Kapag patay ang pananampalataya, walang bisa ang kaligtasan. Amen? Halimbawa, merong reseta ng gamot na ibinigay sa'yo, hindi mo ininom. Hawak mo pa sa kamay mo yung reseta, yung papel. Mag-e-epekto ba yun kung hindi mo iinumin? Hindi. Walang epekto yun kung hindi mo iinumin yung gamot. Ganon din, anong kapangyarihan nun kung hindi natin i-apply? Amen? Ano pa? Ang dead faith ay walang bunga ng pagbabago. James 2:17, sabi doon, faith by itself is not enough. It must be accompanied by action. Kung walang action, it is dead. Wala kang makikitang ebidensya ng pagiging Kristiyano sa taong dead ang pananampalataya nila.
Amen? Parang puno, walang bunga. Buhay, nakakita mo, pero walang bunga. Andiyan ka. Ano pa? Ang dead faith ay nagiging walang saysay ang pananalita. Sabi nga ng Matthew 7:21, not everyone who says to me, Lord, hindi daw lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon makakapasok sa kingdom of heaven. Kahit pa ang galing nating magsalita, praise the Lord. Kahit pa ang galing natin sabihin, God bless you. Kahit pa puro God ang lumalabas sa bibig natin, kung wala namang gawa, walang silbi walang halaga yung salita. Tama? Walang halaga. Tama? Kaya ang dead faith po, winawalang saysay niya yung pananalita natin. Ano pa? Nananatili sa panlilinglang ni Satanas. Titus 1:6. Ito yung mga tao, they claim to know God, but their actions deny them. Isa sa pinakamalaking panlilinglang ni Satanas, yung gawing kampante ang tao sa peke o counterfeit na pananampalataya. Ang pinakamahirap, yung akala mo ligtas ka na, pero wala ka palang tunay na relasyon kay Kristo. Yun ang panlilinglang ni Satanas. Ano ba? Ang dead faith po ay nagiging balakid sa iba. Kung walang mabuting gawa, tingin sa akin, walang liwanag na makikita ang tao sa iyo. Kung patay ang pananampalataya natin, yung katabi natin walang makitang liwanag sa atin. Tama ako? Kung sinasabi natin Kristiyano tayo, hindi nakita sa gawa natin, anong silbi natin? Wala tayong silbi. Anong kalalabasan natin? Stumbling block tayo sa iba. Nagiging stumbling block pa tayo sa iba na gustong lumapit sa Diyos. Na kapag sinabi mong Kristiyano ka na, pero taliwas naman yung pamumuhay mo. Amen? Anong mangyayari? Madadala natin yung ibang tao sa maling direksyon at mabibigyan natin sila ng maling impresyon tungkol sa Diyos. Tama ako? Say amen. Ang bottom line, church, kapag patay ang pananampalataya, walang kaligtasan. Kapag patay ang pananampalataya, walang bunga, walang kapangyarihan. Imbes na magdala ka ng buhay, nagdadala ka pa ng panlilinglang at kahihiyan sa pangalan ng Diyos. That's why faith without work is dead. Faith without work is dead. It is useless, it is powerless, and it is lifeless. Are you here? Say amen. That's the first kind. Dead faith. Tingnan natin yung pangalawang nilatag ni Santiago. The next kind of faith now is found and discussed in verse 18 to 19. Tingnan natin sa verse 18. Ngunit, may nagsasabi, meron kang pananampalataya. Meron kang pananampalataya. Meron naman akong gawa. Okay? Ipakita mo sa akin ang pananampalataya mong walang kalakip na gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. Amen? Verse 19, sumasampalataya kang iisa ang Diyos. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Kaya ang pangalawang klase po ng faith na sinasabi ni Santiago dito po is what we call demonic faith. Tingnan natin. Baka yung faith natin dead. O baka yung faith natin demonic. Diyan ka? Say amen. What is demonic faith? Demonic faith is the kind of faith that believes in God, existence, and power, but does not love, doesn't obey, and submit to Him. Ito po yung klase ng belief na nananatili po sa utak lang ng tao. And sometimes, nag-i-stir po ng fear sa puso, pero wala pong change life. Amen? Walang transformation. Kaya grabe to eh. Kasi sabi ni James, kahit daw demonyo may pananampalataya eh. Kaya walang atheist na demonyo. Walang agnostic na demonyo. Because all demons, they believe in God. Amen? Demons are 100% convinced that God is real. That God is powerful and sovereign.
Pero itong mga demonyo to, nananatili po silang rebelde sa Diyos. Ano sabi ng verse? Even the demons, sabi niya, ang mga demonyo nga sumasampalataya nanginginig pa. Andiyan ka? Kaya ang demonic faith, look at me. Ito po yung klase ng belief that produces fear. But it doesn't produce obedience. It doesn't produce worship. Yung klase po ng pananampalataya na nagpo-produce po ng takot, pero hindi nagpo-produce ng pagsunod at pagsamba. Kaya ang demonic faith, look at me, para pong kriminal. Ang demonic faith po, ang illustration ko po dyan, parang kriminal. Yung kriminal, alam niya yung law. Yung kriminal, alam niya, kilala niya yung judge. Natatakot siya na mahuhuli siya dahil kriminal siya. Pero instead na sumunod siya sa batas, he keeps breaking it. He keeps on breaking it, the law. He keeps on breaking the law. Amen? Yan yung klase ng belief na walang surrender. Takot kang mahuli, pero palagi kang gumagawa ng hindi maganda. Tama? Biblical example. Look at this. Demons and Jesus. Alam nyo ba, even po ang mga demonyo, yung demon-possessed man and Gerasenes po, anong iyak ng mama na yan? Sabi niya nung makita niya si Jesus Christ, anong gusto mo sa akin? Son of the Most High God! Anong gusto mo sa akin? Diba? Kilala nila sino si Jesus Christ. Alam ng mga demonyo that Jesus Christ is the Son of the Most High God. Pero yung pagkakakilala nila sa Diyos, hindi po nagtulak sa kanila sa tunay na pagsunod at sa tunay na pagsamba. Andiyan ka? Eto, si Satan in Job's story. Si Satan po, di ba nagpaalam pa nga yan sa Diyos? Lord, papakailaman ko yung buhay ni Job. Ibig sabihin, even Satan acknowledges God's authority. Alam ni Satanas ang authority ng Diyos. Kaya nag-ask siya ng permission to test Job. Kaya lang yung knowledge niya didn't make him submit. Yung knowledge niya na ang Diyos ay sovereign, yun ang nagtulak sa kanya para mas mabaon lalo sa pride at para mas lalong magrebelde sa Diyos. Yung temptations ni Jesus Christ. Diba? Ang demonyo nag-quote pa ng scripture sa Panginoon. Ang demonyo twinist pa yung scripture into evil. Andiyan kayo? Ano mangyayari kapag demonic ang type ng pananampalataya natin? Ang demonic faith, alam mo, pero hindi ka sumusunod. Alam mo ang tama. Look at me. Kabisado mo ang verses. Kilala natin si Jesus sa pangalan. Pero ang problema, hindi tayo sumusunod. Example, tulad ng demonyo sa James 2:19. Alam nila si Jesus anak ng Diyos, pero patuloy silang lumalaban sa Panginoon. Diyan ka? Alam mo, pero hindi ka sumusunod. Pangalawa, takot sa Diyos, pero walang pagmamahal. Pwede kang matakot sa impyerno, pwede kang matakot sa judgment, pero hindi ka handang magbago, hindi ka handang magpasakop. Diyan ka? Kasi ang takot hindi po sapat para magligtas Ang takot hindi sapat yan para maligtas tayo. Kailangan natin ng tunay na relasyon na may pag-ibig, na may pagsunod sa Diyos. Say amen. Say amen. Number 3, baka kampante lang tayo sa head knowledge. Basta naniniwala ako sa Diyos, okay na yan. Kaya lang hindi po sapat yung paniniwala lang sa isip. Kung wala namang obedience sa puso. Kaya sabi ni Lord, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon, kilala ko Amen? Number 4, ang demonic faith po, simple lang, hindi ligtas yan. Possible ka pa rin mapahamak, magpakailaman kapag ganito ang klase ng pananampalataya ko. Dahil walang tunay na pagsuko kay Kristo ang mga taong mayroong ganitong pananampalataya.
Ibig sabihin, hindi mo talaga tinanggap ang tunay na kaligtasan ng Diyos. Tulad ng kriminal, kilala niya yung judge, alam niya yung batas, pero hindi siya sumusunod. Ano mangyayari? Hahatulan pa rin siya sa huli. Amen? Paano mo malalaman demonic ang faith mo? Una, tingnan natin yung bunga. Next slide. Amen? May pagbabago ba sa ugali ko? May pagbabago ba sa priorities ko? May pagbabago ba sa pamumuhay ko? Tingnan natin yung pagsunod. Next slide, yung kaninang slide. Tingnan natin yung pagsunod. Ginagawa ko ba yung utos ng Diyos o hanggang salita lang? Tingnan natin yung mga relasyon natin. Kilala ko lang ba sa ulo o kilala ko rin siya sa puso? Kaya ang bottom line, kapag demonic ang faith natin, delikado yun. Kasi parang alam mo na ligtas ka dahil naniniwala ka sa Diyos, pero ang totoo, hindi ka pa rin ligtas. Dahil walang pagsuko, walang bunga ng pagbabago. Say amen. Now, quick comparison. Gumawa po ako ng comparison table. Ang dead faith claims belief but it's empty. Ang demonic believes and knows God and knows God is real. Ang dead faith, no action at all. Ang demonic acts in rebellion against God. Ang dead faith, useless and lifeless. Ang demonic, dangerous and opposing God's work. Ang dead faith, inactivity. Ang demonic faith, rebellion. Diyan ka. So now, nilatag ni Santiago yung dead faith now at yung demonic. Yung pangatlo, tingnan natin. Okay? This is now the kind of faith that we call dynamic faith. Sabihin nyo nga, 1, 2, 3, go. Dynamic faith. Okay? At ito po yung faith na gusto ni Lord. Ano po sabi sa verse 20? Nais mo ng katibayan o taong hangal na walang kabuluhan ng pananampalataya, na walang kasamang gawa? Hindi ba't kinalugdan ng Diyos ang ating amang si Abraham dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa damba ng anak niyang si Isaac? Verse 22, dito'y makikita mong magkalakip. Dito'y makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at ang kanyang mga gawa. Ano raw? Magkalakip ang pananampalataya at gawa. Diyan ka? At naging ganap ang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Ang linaw eh. Amen? Ibig sabihin, yung faith at yung works magkalakip. Tama? Say amen. Dahil sa works natin, nagiging ganap yung pananampalataya natin. Ang dynamic faith po, it is the kind of faith that hears, next slide, that believes, that obeys, and bears fruit. Ang dynamic faith po, this is the kind of faith that will stand before God approved. Nililigtas po tayo na pananampalataya natin, pero hindi yung klase ng dead faith. Hindi klase ng demonic faith. Ang nagliligtas po sa atin, yung dynamic na faith natin, and that is approved to God. Amen? This is the kind of faith that pleases the Lord. Yung pananampalatayang may kalakip na gawa. Amen? Say amen. You say amen. Bakit? Because it is alive. Dynamic faith is active. Dynamic faith is life-changing. Samahan ako ng banda. Ano po ang palatandaan na ang pananampalataya po ay buhay? Na ang pananampalataya po ay dynamic. Una-una, ang dynamic faith po ay nakikinig sa salita ng Diyos. Are you here? Kaya't ang pananampalataya ay bunga daw ng pakikinig. Faith comes from hearing the Word of God. Ang dynamic na faith, ang buhay na pananampalataya, ay nakikinig sa salita ng Diyos.
sa pakikinig, amen, ng salita ng Diyos, nagbubunga po tayo. Nagbubunga po ang ating pananampalataya. Saan nagsimula ang pananampalataya natin? Sa pakikinig natin. Sa pag-unawa po natin ng salita ng Diyos. Kaya kung hindi mo alam ang sinabi ng Diyos, ibig sabihin, wala po tayong matibay na sandigan. Kasi higit sa lahat, ang salita po ng Diyos ay ating napapakinggan. Amen? Paano natin malalaman buhay ang ating pananampalataya? Marunong tayong makinig. Naririnig natin ang boses ng Diyos. Active yung tenga natin sa boses ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon sa kanyang Biblia? Yung tupa ko, alam niya ang boses ko eh. Amen? Alam ng tupa ko ang boses ko. Pag tinawag ko yan, lalapit yan sa akin kahit gaano ako kalayo. Amen? Pero kung yung tenga natin hindi na nakakarinig ng boses ng Panginoon, hindi na po dynamic yung pananampalataya natin. Ano pa yung pangalawa? Pangalawa, nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Amen? Tapat po ba ang Diyos sa kanyang pangako? Hebrew 10:23, yes. Kaya pag sinabing naniniwala tayo sa pangako ng Panginoon, ito po ay higit pa sa paniniwalang totoo ang Diyos eh. Pagka sinabi nating nagtitiwala tayo sa pangako ng Diyos, ibig pong sabihin, nagtitiwala tayo ng buong buo. Amen? Buo yung ating pagtitiwala na siya ay tapat, na siya ay tutupad sa kanyang pangako. Kahit hindi po natin nakikita at kahit hindi po natin alam kung tutuparin niya. Amen? Ang dynamic na faith sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hebrew 11:8, sa pananampalataya, si Abraham ay sumunod nang siya'y tawagin. So napatunayan po ni Abraham na ang pananampalataya ay nagiging ganap sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Kung walang hakbang, amen? Kung hindi matetest ang paniniwala, tama? Amen? Minsan kailangan muna nating sumunod bago dumating yung himala natin sa buhay. Tama? Si Noe, gumawa po ng arko. Kahit pinagtatawanan siya ng mga tao. Wala pang pumapatak na ulan, pero sumunod sa Panginoon. Dynamic yung pananampalataya. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano pa ang dynamic na pananampalataya? Ang dynamic na pananampalataya, nagbubunga ng mabuting gawa. Listen to me, church. Ang bawat mabuting puno, ang puno ng mangga, ano magiging bunga? Mangga. Ang pineapple, ano magiging bunga? Pineapple. Wala pong mangga na nagbunga po ng pineapple. Kung ano ang puno, yun ang bunga. Kung mabuti ang puno, ano ang bunga niya? Mabuti. Kung masama ang puno, ano ang bunga niya? Masama din. Amen? Matthew 7:17, ang bawat mabuting puno ay namumunga ng mabubuting bunga. Kaya ang buhay na pananampalataya, ang dynamic faith, nagbubunga po yan ng pagbabagong buhay. Amen? Nakikita po yan sa pagmamahal. Nakikita po yan sa kabutihan. Nakikita po yan sa pagbibigay. Nakikita po yan sa paggawa po natin ng tama. Nakikita sa buhay natin. Tama? Pag dynamic ang pananampalataya natin, imposibleng walang magbago. You agree? Say amen. Anong bottom line? Ang dynamic faith ay nakikinig. Ang dynamic faith nagtitiwala, sumusunod at nagbubunga. Gaya ni Abraham, kagaya ni Noe, kagaya ni Rahab. Amen? Tayo din po ay tinatawagan ng Diyos, hindi lang makinig. Tinatawag din tayo ng Panginoon isabuhay yung ating naririnig. Tinatawag din tayo ng Diyos na yung narinig natin, isabuhay natin at magtiwala tayo sa kanyang mga pangako. Tinatawag din tayo sumunod sa kalooban niya.
Amen? At mamunga ng gawa na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Because in the end, look at me, the kind of faith we have will show in the way we live. In the end, the kind of faith we have, makikita po sa paraan po ng ating pamumuhay. Pag dead faith po tayo po is daldal lang ng daldal, pero walang gawa. Pag demonic ang faith natin, alam natin yung truth, pero nire-reject natin. Pero pag dynamic ang pananampalataya natin, it is alive, it is active, and it brings glory to God. Amen? James 2:26. As the body without the spirit is dead, and so faith without works is dead. So ang pananampalataya, hindi lang pong paniniwala na nag-exist ang Panginoon. It is trusting Him enough to act on His word. Kaya ang question po natin ngayong umaga is this: do I have faith? Or ang question natin, what kind of faith do I have? Next slide. Yan po yung tanong natin ngayong gabi. Ay, ngayong umaga. Gabi na. Madilim kasi. What kind of faith do I have? Dynamic ba? Dead ba? Demonic ba? And so let's choose to live out a dynamic faith, church. Amen? Siguro, ngayong umaga, nakarinig po kayo ng tatlong klaseng pananampalataya. And maybe today you realized, dead pala yung pananampalataya ko. Ay, yung pananampalataya ko, full of words lang, pero empty yung action. Or maybe today, na-realize mo, alam ko naman totoo ang Diyos, pero hindi ako sumusunod. Demonic kind of faith pala. But today, hindi aksidenteng naririto ka ngayong umaga, because God is calling you to a dynamic faith. One that trusts Him fully and obeys Him completely. Amen? Sino dito handa nang iwan yung pananampalataya niya na lifeless? Handa nang iwan yung pananampalataya niyang rebellious? Sino dito handa nang mag-step into a living and active faith in God? Inimbitahan ko po kayong tumayo lahat. Aawit po tayo sa ating Diyos. Isusurrender po natin ang ating buhay kay Jesus. And we will trust Him with everything. And we will let Him make our faith alive today.